this island. Kaya pa ma'am, may nabahala ng budget. Pero pwede kapag desert yung mga itutur kasi hindi mo kailangan magtagal ng sobra. Pag mas marami kami picture. Oo nga. Pagka hindi naman nagmamadali, mas maganda, more is good. Eh, yung iba kasi hindi masaya sa isang picture lang. Yung parang isang kayo nila din sa area na yun, 10 picture, kulang pa. Tapos isang pagbalik, ganda pa nila kaya, isa pa, di ba? Kahit gana mo, ginagandaan na yung shot, magandang talaga yun. May next step. Widening pa po yan. Nag-recommend netting po tayo sa landscape netting para maprotektahan po natin yung mundo. So, prone to rock slide po kasi siya. That's why they put in netting. Paro ka lang, kabayo. Lakasan mo kapangyarihan mo. So, yun yung mga... Walang mga bahay, no? Pero sa baba, meron po barangay Imnakbu o Puyagan, an isolated barangay po yan. Mahirap kasi kung dito yung kabahayan sa uppermost, lalo na pagka mabagyo, mas vulnerable na masira yung bahay. So, mangyayari lang po yung pagbaba natin sa mga lower part of the ground kung tayo po nasakot ng mga Kastila noon 1783 to 1826. Alas lahat po kasi yan, may mga kanya-kanya mga tribo at isulit nakataas nakatira po sila sa mga high grounds para maprotektahan yung kanilang mga tribo against sa mga tribo kasi may mga intertribal wars pa dati and also from the conquistadors. Kung alam niyo 1783 wala na po silang nagawa kundi yung sumunod na lang dahil imagine Guns and Camels versus sipat lang. Wala silang panama, wala silang depensa. So, sumunod nila po sila sa mga isla. From then on, ang daming nawala ng kaugalian, paniniwala, custom. Wala na po yan. Hindi lang kasi magsimpa noon, yung nakapahanda pa dito. Yung mga Kastila na nirecommend o yung religious na nila, gamit yung pera. Mas akin naman sila. Napakahalaga yung daan na dahil nakatira dun sa kabila at sa bandang Ikbud. Ito na rin po yung ginagamit nilang shortcut road going to Basco. Dati kasi wala pa ito. Ginagamit lang nila is the coastal road. So medyo malayo. Paikot pa kasi siya. Oo. So yung dinadaanan natin is a project of TIESA or Tourism Infrastructure Enterprise on Authority. Napakaraming proyekto ng TIESA dito sa Batanes. At nakakatulong talaga. We need to support tourism industries. Kasi kung wala pa, hindi natin mapupuntahan sa Malboro Hill.
horn, ginawa po yan ng mga Amerikano ng mga 1963s. Mainly, you have to blow your or to beat your horn before you enter to the very sharp curve to aware if somebody's coming to the other side to avoid collision. Yun yung pinaka-purpose ng mga blow your horn natin. Although in Itbayat and Saptang, they don't have that one. Here in Batan Island, we have so much of that. So, dito lang kasi makikita sa Batanes yung ganun signages. Hindi mo makikita sa ibang lugar. Oo.